Siyempre may mensahe po tayo sa depensa. Yan na ba yung best nyo? Parang galingan nyo pa ng onte. Kasi even if they had raised document discrepancies on Cross, it did not diminish the threat itself. Hindi ba? Ang pinag-uusapan pa rin po natin dito, yung pong banta ng pangalawang Pangulo, sa House Speaker, at sa First Lady. So hindi ho nagbabago yun. Tuloy pa rin ho yun. Ibig sabihin, kahit pag-usapan ho natin araw-araw, sino ba yung pagkakaiba ho ng mga docket number ng pong Department of Justice document, no? Hindi nagbabago yung fact na mayroong nagbanta, mayroong pagbabanta, at mayroon pong pinagbantaan. So, pasok pa rin po sa banga yung pong teorya ng prosecution na meron pong aktwal na pagbabanta laban sa Pangulo at kanyang pamilya that rise to a level of an impeachable offense. Tutuloy pa rin po yun. So, we'll let them nitpick on all of these documents, no problem. Kasi hindi ho nagbabago yung fact na mayroon pong pagbabanta. Pangalawa, nakakatawa ho yung mga tanungan. Sa totoo lang, parang no-brainer yung mga tanong eh. Yung pong cross-examination on several points. No? Una, pero ho magpagtatanong ho doon sa control of the Office of the President over the NBI and the DOJ. Parang talaga naman. Hindi ba? Kasi it is in the executive department. Hindi ba? Pero ang gustong pakita roon ay pinakikiman ng Office of the President yung pong trabaho ng DOJ, pinakikiman po ng Office of the President yung pong trabaho po ng NBI. Pero malinaw ho yung sagot ni Attorney Lotoc po doon eh. Hindi ba? Yung pong back and forth of documentation from the DOJ to the NBI. Ang sabi ng DOJ, hindi, may kulang yan, isoli nyo, ayusin nyo. Inayos nila. Hindi ba? So meron hong subsequent submission to the DOJ. So basically, yung pong objectives of us relating to that, na parang inutusan ng Pangulo, ang tawag nga ni Attorney Binluan doon, kay BBM, di ba? Papakita ho talaga yun na they are basically grasping at straws in conducting cross. Yun yung unang punto on the questions. But secondly, may mga tinatanong din doon, na is the NBI's recommendation binding on the court, binding on the DOJ? Obviously not. Hindi ba? At tingin ko mali naman ho, not just to Attorney Lotoc, but to the public itself, na talaga naman hong recommendatory po yung pong patingin ng DOJ, pero pwede ho yang i-consider ng DOJ at nung pong mga korte pagka meron na pong mga kaso. In the same manner na yung mga findings ng NBI na ito pwedeng i-consider ng Senate Impeachment Court in convicting the Vice President on threats against the President and his family as a betrayal of public trust, as an imputable offense. No? So, antayin namin ngayong araw nito yung pong pagtatapos, anong pong cross-examination. I'm quite certain meron pong redirect dito and matatapos po yung testimonya na ito na blemished yung pong pinindigan ni Attorney Lotoc on the manner of their investigation. The threats were actually made by Vice President against the President and his family. So yun po muna, binubukas po namin yung hapag para sa mga tanong. Bago po natin i-entertain yung mga question, mukhang may nais sabihin si DS Gary. Magandang umaga sa lahat at maraming salamat sa pagdalo dito sa press con na ito. Unang-una, nasaan na nga ba tayo? Ako'y hindi isang abogado. Pero kung titingnan natin, pag-usapan natin, ano bang pinag-uusapan dito? Ang impeachment court ay hindi korte kung saan sinasabi mong kriminal ba o hindi ang isang tao. Ang impeachment court
ay tumingin kung ang isang tao ba na ibinoto ng taong bayan ay karapat-dapat na manatili sa posisyon niya o hindi. At kapag sinabi natin betrayal of public trust, ang ibig po sabihin nito ay pagtataksil wala ng taong bayan. Kahapon, isinayang yung ating pangalawang testigo in the person of Attorney Jeremy Lotok, a director from the National Bureau of Investigation. Sino ba si Attorney Lotok? Siya yung hepe ng bureau o departamentong nag-imbestiga ng mga video, mga salita na bitiwan ng ating pangalawang Pangulo. Siya yung nag-imbestiga, siya yung nag-head ni Ana ng investigasyon. In other words, meron siyang mga tao sa baba, kasama na doon si Investigator Kalilong, na gumawa kung ano ang dapat gawin. Nagkataon na may binalik at merong mga pinapa-comply. So the term there is compliance. Pinipilit ng defense na sabihing revision para ipalabas na merong binago na mayorya. Pero ano ba yung pinag-usapan? Ang pinag-usapan ay mga docket numbers, kama dito, typo error na yung mom naging mama. In other words, wala siya dun sa issue. Walang maling koma o maling tuldok ang pwedeng magbago doon sa pinag-uusapan. Ang issue dito, ang nag-uusapan dito ay hindi tuldok, koma o mga numero. Ang uusapan dito ay ang issue kung nagkaroon ba ng grave threat o wala. Ang issue dito ba na nagkaroon ba ng impeachable offense, tinatawag nating pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. So ako personally, observing the proceedings yesterday, medyo magugulat ka kasi hindi tinutumbok ng defense. Hindi tinutumbok ng defense yung issue na nangyari ba o hindi. At kung nangyari man, bakit? At justifiable ba siya o hindi? Pa-follow up ko lang po dun sa opening statement ni Kong Terry. Sa palagay ho ba ninyo, kahit papaano, nabutasan po ba ang prosecution dun sa mga typo errors na kumbaga fino-focus ho nila, at saka paano ho siya makakaapekto sa Article 4 sa kaso nung grave threats at saka nung assassination plot, or palagay ho ninyo may epekto po ba sa credibility ni Attorney Jeremy Lotok yung mga tanong nila sa cross-examination? Hindi siya nabutasan. Kasi napakaklaro naman na ang pinag-uusapan doon is tama ba yung video? Hindi ba siya AI? Hindi ba siya manipulado? At ang sagot nga doon ay na-affirm sangayon doon sa investigasyon ng NBI na hindi siya manipulated, hindi siya AI, hindi siya binago, kundi yun ay original na video at tama na si Vice President ang nagsasalita. Ihalin tulad lang natin sa isang example. Kamakailan nagkaroon ng balita, di ba? May isang piloto, umaatras yata siya, medyo nairita siya kasi may sasakyan sa gilid. Ang ginawa niya, pinalabas na yung kanyang barel. Tama ba? Siyempre mali. Considered ba yun na pagbabanta? Pwedeng sabihin ng piloto, hindi ako nagbabanta, pinakita ko lang yung barel. Pero alam natin na ang pag-uusapan doon, pagbabanta ba yung pagpakita niya ng barel o hindi? Tila, nililihis ang usapan, hindi. Nung umatras yung sasakyan, yung ano ba yung buhok nung nasa kabilang sasakyan, itim ba o yellow ba? Ano ba yung kanyang may lipstick ba siya o wala? Maganda ba yung makeup niya? Hindi siya tumutumbok. Hindi siya related. Kumbaga, sa Bisaya pa, siya ilabot sa tinuod na giistoryahan. Wala siyang importansya doon sa issue. Ihalin tulad ulit natin, kunyari may isang school. Minsan, merong pwedeng estudyante maging makulit. Sa galit ng teacher, sasabihin niya, pagbabantaan niya ng pagpatay. Ang kulit-kulit mo! Sasapakin kita. Ang kulit-kulit mo, susuntukin kita. Ang kulit-kulit mo, ipapapatay kita, yung mga ganong salita. What is the expected situation? Ipapaimbestiga ng superior or ipapaimbestiga ng DepEd and the possibility of that teacher being removed from her post medyo mataas dahil nga nagbanta siya. Hindi justifiable na bantaan mo kasi meron namang ibang avenues. Pero, hindi naman pwedeng pag-usapan, hindi, luma yung t-shirt ng estudyante,
nakaupo ba o nakatayo yung estudyante? Ay, nakakain ba ng almusal o hindi yung estudyante? O yung estudyante ba, babae o lalaki? In other words, it's not relevant. Wala siya labot sa issue na giistoryahan. Hindi siya importante. Kaya ang tanong mo, nabutasan ba o hindi? Hindi. Pero ang malaking katanungan doon, bakit ba tila nililihis ng defense yung issue? Bakit hindi nila sagutin, totoo ba o hindi? Yung pagbabanta ng pagpatay, AI ba yun o hindi? At yung pagbanta ng pagpapatay sa ating mga opisyal or maski sa ordinaryong tao, yung ba ay component ng betrayal of public trust o yung pagtataksil sa tiwala ng taong bayan, which is an impeachable offense. Attorney Tolosa, please.